Good morning, isang halikang gumising kay Anika kinabukasan. Maliwanag na ang paligid, at ang sikat ng araw ay tumatagos na sa salaming dingding. Napansin niyang nakaligaw na si Jeremy bagamat naka-white Giordano t-shirt lang din ito at boxer shorts. Anong oras na? Tanong niya dahil wala siyang natatanaw na orasan doon. Hating gabi na rin silang nakatulog, matapos siyang muling lambingan nito. It's time for breakfast. Hihintayin kita sa baba, bago ko pa makalimutang may pasok pa tayo sa opisina, nakangiting wika nito. Alam niyang pinamulahan siya ng mukha, kaya't iniwas agad ang tingin dito. Hinintay niya itong makababa, bago siya bumangon, dahil hindi niya na nagawang isuot muli ang damit pagkatapos mahila ng antok at pagod. Dadaan muna tayo sa inyo bago sa kondo ko, para sabay na tayong pumasok, suhestyon nito habang kumakain sila. Kahit hindi mo naman ako hintayin, salungat niya. Sasakay na lang ako pauwi sa apartment, tapos ikaw umuwi ka sa kondo mo. We're in Makati, sweetheart. Bago ka pa makauwi sa inyo ay alas 8 na, sagot nito. Anong mali sa suggestion ko? Tila naiirita nitong wika. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lang, dahil tama naman ito. Mahihirapan na siyang sumakay, kapag naabutan na siya ng rush hour. I saw your phone ringing and it was Benedict, madiin nitong wika. Hindi niya napagkaabalahang tingnan ang telepono niya, mula nang dumating sila sa penthouse. Lagi ba talagang tumatawag sa'yo ng ganito kagayon? Hindi nito itinago ang iritasyon sa tinig. Pinilit naman niyang maging casual ang sagot. Minsan, may problema lang yun kaya tumatawag. Hindi ka makikipagkita sa kanya mamaya, utos nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, kaya hindi na lang siya umimik. Mamaya ay kakausapin niya si Zane Villarreal, na ipagtatapat na kay Jeremy ang lahat. Wala kang meeting ngayong umaga, pagkway wika niya. Pero may meeting ka ng alas 3 kay Mr. De Leon. Yes. And you will be with me. Tapos ay ihahatid kita sa inyo, tuloy-tuloy nitong wika. You won't have any chance of meeting that Benedict. Hanggang sa makasakay sila sa kotse, ay hindi nagbago ang pagiging seryoso nito. Hindi na lang niya pinansin para wala ng gulo, lalo at ikalawang araw pa lang nilang magkasintahan. Pagkatapos siya nitong samahan sa apartment para makapagbihis, ay sa kondo naman ng binata sila dumaan. Bakit ba ang dami mong bahay? Curious niyang tanong. Bakit kailangan mo pang magkondo kung may suite ka naman sa Villarreal Hotel na malapit din dito? Tapos may penthouse ka pa. Regalo ni Dad ang kondo, nangingiting wika nito. Si Ethan ay may kondo rin sa building na to, pero mas gusto nilang sa townhouse tumira. Huwag kang mag-alala, dito lang naman ako laging umuwi. Kung gusto mo dito ka na rin umuwi. Commandant ito sa kanya na inirapan naman niya. Hindi pa umaabot sa ganoon ang isip ko Jeremy. Bilasan mo nang magbihis dahil alas 8 na. Anggo sana siya sa komedor, para kumuha ng maiinom ng hapitin siya ng kasintahan. Do you want some my love? Paanos nitong tanong. Wala pa itong suot pang itaas. At ramdam niya ang init ng katawan nitong sumusuot sa blouse niya. Malilate na tayo Jeremy. Pilit siyang kumikawala, pero mas malakas ang pagpigil nito sa kanya. Nang itaas nito ang skirt niya, at ibaba ang niya hindi niya na nagawang tumutol. Sandali nitong pinaglandas ang kamay na halos ikinakapos ng hininga niya. Ang likod niya'y nakalapat na sa dingding, nang hindi niya namalayan. Nang lamapat ang mga labi nito sa kanya, habang sumasayaw ang katawan nito, ay nakipagsabayan na siya sa sayaw nito. Makalipas lang ang ilang minuto, ay pareho na silang humihingal para habulin ang paghinga. Itinukod nito ang dalawang braso sa dingding na tila bumabawi ng lakas. You're making me lose my control, kung paninisi iyon o paliwanag ay hindi niya masagot. Inayos niya ang sarili at ito naman ay bumalik sa silid para ituloy ang pagbibihis. Sinamantala niya ang kaabalahan nito, at agad na kinuha ang telepono sa bag. Kanina sa apartment niya at nakabantay ang binata, bukod sa nagmamadali din siyang magbihis. Nakita niya ang 6 na missed calls, at isang text message. Nang inag ang buo niyang katawan, nang mabasa ang mensahe ni Benedict. Luluwas ngayon si Octavio at Arlene, at pupuntahan ng mga ito ang opisina ni Zane Villarreal. Hindi niya alam kung alam ni Zane ang pagluwas ng mag-ama. Kahapon lang ay maliwanag na gusto siyang makausap ni Arlene.
Nangangahulugan lang na biglaan ang plano ng dalawa sa pagluwas. Binalaan din siya ni Benedict na huwag makikipagkita sa kapatid, nang hindi ito kasama. Hindi niya alam kung paano iiwas, para hindi mag-cross ang mga landas nila sa Villarreal Corporation. Bakit namumutla ka? Tanong ni Jeremy na ikinapitlag niya. Napatingin ito sa hawak niyang telepono, at mabilis na tiningnan ang mensahe doon, pero nabura rin naman niya kaagad. Tara na. Pinasigla niya ang tinig at nagkunwaring okay lang siya. Nilagay niya ang telepono sa bag, saka muling tumingin sa salamin, bago nagtungo ng pinto. Si Jeremy ay mataktika pa ring tumitingin ng palihim sa kanya, hanggang sa makalabas sila ng kondo nito. This is a surprise, Mr. Desagon, wika ni Zane Villarreal, nang papasukin ng sekretarya ang mag-ama sa opisina niya. Alas 9 pa lang ng umaga, at kanina pa raw ang mga ito naghihintay sa reception area ng Villarreal Corporation. Tinignan niya ang kasama nitong babae, na may hawig din kay Anika. But Anika's beauty is enchanting and stunning, sa kabila ng pagpipilit nitong maging simple lang. Ang nasa harap niya ngayon, ay ang gandang nadagdagan na ng pagiging mayaman nito. Kung tutuusin ay matagal na tayong dapat nagkita, Mr. Villarreal. Alam ko kung gaano kagusto ni Augusto na makasal ang anak niya sa anak mo. Siya si Carlin, pakilala nito sa anak. Pero wala pang balak mag-asawa ang anak kong iyon, Octavio, kaya't hindi ko pa rin inihaharap kay Augusto. Wala pa bang boyfriend si Carlin? Mula nang sabihin ni Augusto na ang anak mo ang mapapangasawa niya, ay hindi na siya nag-entertain ng iba. Nasaan nga pala ang anak mo? Maari ba nating ipakilala ang dalawa dito? Hindi ko alam kung nasa opisina na siya ngayon. Itatanong ko sa sekretarya niya, sagot niya. Nang i-dial niya ang numero ni Anika, ay agad itong sumagot. Gusto niya itong balaan na nandito ang tiyuhin nito, para alam nitong umiwas, kaya't inilahad niya rito ang pakay na papuntahin si Jeremy sa opisina niya. Gusto kong makausap ang anak ko, wika niya nang hindi binabanggit ang pangalan ni Anika. Pakisabing narito ang dalawang bisita ko, si Octavio Desagon at Arlene Desagon. Nang hindi ito sumagot ay ibinaba niya na ang telepono. Alam niyang nagulat ito sa pagsulpot ng tiyuhin sa opisina niya, dahil kahit siya ay nagulat. Sa Lunes pa dapat ang pagkikita nila, dahil kailangan niyang makampirma kung totoong buhay pa si Augusto, at hawak ito ni Octavio. Kumusta ang rancho ngayong wala na si Augusto, Octavio? Tanong niya sa kaharap. Walang problema, Zane. Kung pamamahala lang ay kaya naman ni Carlin, kahit pa siya rin ang manager sa Desagon Agriculture Corporation. Kaya't mabuting sila ang magkatuluyan ng anak mo, para hindi mapunta sa iba ang kayamanan ni Carlin. Maaari kayong maglagay ng share sa kumpanya, at ganoon din si Carlin sa kumpanya ninyo. Ngumiti lang siya sa suhestyon nito. Tumayo siya para ibilin sa sekretarya na dalhan ng maiinom ang dalawa, habang hinihintay nila si Jeremy. Nakatitig lang si Jeremy kay Anika nang sabihin nitong ipinatatawag siya ng ama, dahil nasa opisina nito si Octavio at anak ni Augusto. Gusto niyang sabihin na ang babaeng iyon ang gustong ipakasal sa kanya ng ama, pero nagbago ang isip niya. Hindi niya gustong maging dahilan iyon ng hindi nila pagkakaunawaan, o pag-address nito sa relasyon nila. Nagpasya siyang tumayo at puntahan ang silid ng ama, nang hindi nagsasabi kay Anika ng anuman tungkol dito. Pagpasok niya ay nakaupo doon si Octavio, at mabilis nakipagkamay sa kanya. Tinanggap din niya ang pakikipagkamay ng babae, na kung biglang tingin ay may pagkakahawig kay Anika in some ways. Hindi niya matukoy kung saan, dahil nang titigan niya ito'y lumalayo naman ang pagkakahawig ng dalawa. Ipinilig niya ang ulo dahil sa mga naiisip. Marahil ay masyado lang kinain ng sistema niya ang presensya ni Anika, kaya't tila ito ang nakatatak sa isip niya. Napakakisig naman pala ng binata mo, Zane, nakangiting wika ni Octavio sa kanilang mag-ama. Bagay sila ni Carlin. Ngumiti lang siya para hindi mapahiya ang mga ito. Iniiwas naman ng babae ang tingin sa kanva. She's the one you should marry, Jeremy, wika ng ama sa kanya. Nasabi ko na sa iyo na gustong ipagkasundo ni Augusto ang anak niya sa akin. But I have a girlfriend, Dad. Kumunot ang noo nito sa narinig. Anika and I are official now, wika niya na ikinalinggan ng dalawa. I'm sorry, Miss Desagon, paghingi niya ng paumanhin. Hindi mo maaaring talikuran ang kasunduan, Mr. Villarreal, agad na protesta ni Octavio.
Kung bakit nabanaag niya ang galit sa tinig nito ay hindi niya alam. Wala ho kaming formal na kasunduan ni Uncle Augusto. At dahil wala na siya'y wala na ring dapat pag-usapan. Tulad ho ng sinabi ko, may girlfriend na ako, at hindi ko siya tatalikuran dahil lang sa kasunduan. Matigas niyang wika. Kung buhay lang si Augusto ngayon, ay malulungkot siya sa balitang iyan, Zane. Alam mo kung gaano niya kagusto na makatuluyan ni Carlin ang anak mo, naiiling nitong wika. Paano sila magkakamabutihan ng anak ko, kung sa Camarines siya at ang anak ko ay narito sa Maynila? Tanong ng ama ko na si Octavio na ikinagulat niya. Walang problema, Zane, sagot naman ni Octavio, na bumalik ang ngiti sa mukha. Maari namang manatili si Carlin dito ng ilang araw, para magkakilala sila ni Jeremy ng lubusan. Uuwi ako sa Camarines ngayon, pero iiwan ko rito si Carlin. Kung ganoon ay isama mo siya sa opisina mo ngayon, Jeremy. Kami na ang baalang magkwentuhan ni Octavio, bago siya umuwi ng Camarines. Ipagamit mo kay Carlin ang suit mo sa hotel, utos pa nito. Gusto man niyang salungatin ng ama ay hindi sa harap ng dalawang bisita. Napilitan siyang anyayahan si Carlin sa opisina niya, bagamat hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Anika.